Tayo na po ang lahat. Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belén. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo, na bahagi pa rin ng panahon ng Pasko. At ngayon ay atin pong pagninilayan ang tungkol sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sila yanawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa lilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakinlanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ay siya kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at
pinagtangpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa mamakasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoon Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan kahit bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zebulon at Naphtali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zebulon at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintel, itong bayang nagapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas, nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral
ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kahit dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa panahon pa rin tayo ng Pasko. At ito ay tinatawag nating Pasko pagkatapos ng nagpapakita ang Panginoon o tinatawag na Theophania o Epipania o yung ang Panginoon ay napahayag sa mga tatlong mago. At ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 25, ito naman ay tungkol sa tagpo na kung saan pinatay ni Herodes si Juan Bautista, ating patron, noong matapos siyang ikulong. Kaya ang ating Panginoon ay hindi na nagawi sa Judea. Hindi na rin siya pumupunta sa Nazareth kasi alam niya na kasunod siya nang ipapatay ni Herodes. Kaya doon siya pumunta sa Capernaum. Ang Capernaum noon ay napakalaking lungsod. Lungsod na kung saan maraming negosyo, maraming kultura, may kultura ng mga Hebreo, mga Hudyo, at iba pang mga kultura na dumadaan doon sapagkat iyon ay naging sentro ng pangangalakal sa tinatawag na Levant. Levant ay bahagi ng Israel na ito'y daanan ng tinatawag nilang mga karaban na nagdala ng mga negosyo. Dito po sa pinupuntahan ng Panginoon ay kanya pong una tinuturo ang tungkol sa Ebanghelyo. Pangalawa, kanya pong pinalayas ang mga demonyo. Pangatlo, kanya pong pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Yun ang tatlong misyon na ginawa ng Panginoon mula sa Capernaum at doon sa baybayin ng lawa ng Galilea. Kaya kapag tingnan po natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, ang pinag-ikutan ng Panginoon hanggang siya'y hinuli ay doon sa lawa ng Galilea na mga lungsod. Hindi po natin tingnan ano ang kahalagahan nito. Ang mahalaga, mayroon po tayong isang salita na sinabi ng Panginoon at sinasabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang naghari ang Diyos. Pero sa pagkasulat po, hindi po ang tungkol sa paghahari ng Diyos ang nakasulat. Ang nakasulat po, magkaroon na ng kaharian sa langit. Kaya kaharian sa langit, dahil ang nakasulat po sa original na Koine Koine Griego ay Basileia ton uranon. Basileia, kaharian. Ton uranon. Uranon ay kalangitan. Pero ang kaharian ng kalangitan ay kaharian naman ng Diyos, di ba? Hindi na po natin i-ano. Pero ito kasi ay siyang salin sa Koine Koine Griego sa sinasabi ng ating Panginoon sa Hebreo-Aramaiko na kanyang lingwahe na ginagamit sa pagtuturo doon sa Galilea at lalo na sa Capernaum. Sa kanyang salita, ito ay tinatawag na
Malkot Hasimayim. Malkot Hasimayim. Malkot, paghahari, Hasimayim, ng langit. So ito yung kaiba na paghahari. Kaya nga, nasalin ni San Jeronimo ang bahagi nito ng Ebanghelyo na tinatawag niyang Regnum Coelorum. Sa English ay the Kingdom of Heaven. Sa atin, ang paghahari ng kalangitan. Pero dito sa ating pagbasa, na isalin ang maghahari ang Diyos. Pero bakit po ganito? Huwag na po nating tingnan ang mga salita, pero mahalaga po ito. Una, mahalaga sapagkat ang ipinapahayag ng Panginoon ay hindi po ordinaryo na politikal na paghahari. Na yun yung inasahan ng maraming mga Hudyo. Darating ang Mesiyas at siya kagaya ni Haring David at magtayo siya ng kaharian at ang kaharian ay lipulin ng mga kaaway at sila ay iligtas mula sa pagsakop ng mga imperyo na kinatakutan nila noong una at pagdating ng Mesiyas, sila ay magkaroon ng tunay na politikal na kaligtasan. Hindi ganyan ang tinuro ng Panginoon. Ang tinuro ng Panginoon ay una sa lahat, ang paghahari ng kalangitan o paghahari ng Diyos ay una sa lahat na sentro sa kautusan. Ano pong kautusan? Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa na ang utos ay manalig sa Panginoon at tanggapin ang kanyang pangalan. Ano po ang pangalan ng ating Panginoon? Ang pangalan ng ating Panginoon sa salitang Hebreo ay Yeshua. Yeshua, dalawang salita. Ay Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Versículo 14, at yung Ushua, na ibig sabihin, ligtas. Si Yahweh na nagligtas ay naging kapiling na ng tao at ang kanyang pagliligtas, una sa lahat, ay ang pagtuturo tungkol sa kautusan ng pag-ibig. Hindi na po yung kautusan na 10 kautusan na tinuturo ni Moises na tinatawag na Torah, bagkos ang utos ng pag-ibig. Una sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. At dahil dito, kakaiba ang kanyang pagtuturo, hindi katanggap-tanggap ng mga namumuno sa mga Hudyo, mga Parisiyo, Sadusiyo, maski yung mga kilusan noon ng Athens at iba pa, dahil ang tinuturo niya ay parang iba sa kanilang pag-iisip. Pangalawa, ang tingin ng mga tao, si Kristo ay hindi siyang tunay na Mesiyas sapagkat nagmula lang siya sa isang hamak na pamilya o ordinaryo pamilya ni San Jose na isang karpintero na para sa kanila, dapat siya ay maharlika mula sa linya ni Haring David. Kaya ang Mesiyas ay tinatawag na anak ni David. Pangatlo, ang pagtingin nila sa ating Panginoon ay marangya na paraan na kung saan Kanya pong ipinapahayag ang Kanyang kapangyarihan upang ang lahat ay sumusunod sa Kanya. Pero ang tinuturo ng ating Panginoon ay taliwas sa kanilang inasahan. Bakit po? Una, sabi ng Panginoon na mapagkumbaba. Kapag ka ikay sampalin sa kanang pisngi, ibigay mo ang kaliwang pisngi. Kapag ka kinuha ang iyong balabal, ibigay pati ang iyong damit. At kung magpasan ka ng 1 kilometro, dagdagan mo pa ng 1 kilometro. Ibig sabihin, kakaiba ang tinuturo ng Panginoon. Higit na sakripisyo, higit na pagpakumbaba, pero nagpapatunay na ang Diyos ay handang mag-alay ng paghihirap o daan sa krus upang ang taong bayan, upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagtanggap na ang Diyos handang magtaya ng kanyang buhay upang tayo'y mahalin, upang tayo'y ibigin. Mamatay man siya sa krus sa paghihirap sa krus, ipinapahayag, handa siyang maghihirap para sa atin. At siya'y nabuhay muli upang sabihin niya ang kamatayan ay hindi hangganan ng tao, bagkos ang pagkabuhay muli na hindi rin niya katanggap-tanggap ng mga Grigo. Pagkat ayon pa sa mga Grigo, ang tunay na pagkatao ay hindi po yung aksidente na physical,
bagkos yung ideal na spiritual o espiritu. Kaya kakaiba yung tinuturo ng Panginoon, hindi katanggap-tanggap nung kapanahonan na kung saan dapat siya sana ay pakinggan. Pero tinuturo ng ating Panginoon sapagkat noong panahon na yon, maraming mga bulaang propita nagsabi ganito at ganyan. Magpahanggang ngayon, mayroon rin mga bulaang propita na nagtuturo na ganito si Kristo ay hindi ganyan. At hindi sila niwala na si Kristo ay nagkatawang tao. At mayroon pang mga Arianismo na hindi naniwala na totoong tao at totoong Diyos si Kristo. Ang akala nila, tao lang si Kristo. At yun ang ginagamit ng mga Arianismo. Magpahanggang yun, mayroong mga simbahan na ganyan. Nagpangalan pa na Kristo, pero sila ay mga anti-Kristo sapagkat hindi nila katanggap-tanggap ang kabuang si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kapag tingnan po natin, bakit ganito? Sapagkat ang Diyos na kapiling natin, kabahagi sa ating buhay, ang Kanya pong buhay na ipinapahayag ay kakaiba sa ating mga pag-isip upang lampasan ang ating makitid na pagtingin sa buhay. Kaya nga tinatawag na hindi na kaharian dito sa mundo, kaharian sa langit. Lampas po ang langit dito sa mundo. Pangalawa, na ang Diyos ay hindi po malayo. Hindi siya naghuhukom. Siya ay Ama natin sa langit. At pangatlo, ang prinsipyo na umiiral ay ang pag-ibig. Hindi ang kapangyarihan. Hindi ang pagkaroon ng politikal na kaligtasan. Paano ito sa buhay natin ngayon? Sa buhay natin ngayon, mayroon tayong mga tinitingala. Lalo na malapit na ang eleksyon. At ang mga tinitingala natin, yun yung makapangyarihan dahil may pera, matanyag, o popular na tao, o dili kaya kinikilala ng tao. At kuminsan, ang mga pinipili natin ay yaong hindi talaga tunay na maglingkod. Kuminsan, mangungrakot pa sa pamalaan. Pangatlo, ang ating mga pinipili lagi, yung gusto natin dahil makita natin maganda ang mukha o maganda ang anyo. Pero para sa ating Panginoon, hindi po yan mahalaga. Ang mahalaga kung siya ba ay nagdala ng mensahe na makalangit. Ano pong mensahe na makalangit? Una, para sa kapayapaan na tunay at katarungan para sa lahat ng tao. Pangalawa, na ang buhay ay mahalaga. Kaya nga, ang Diyos ay nakipamuhay sa atin mula sa pagkabata hanggang sa paglaki. Pangatlo, ang pag-ibig ay hindi lang isang ideya o prinsipyo. Ang pag-ibig ay konkrito na ugnayan sa Diyos at ugnayan natin sa isa't isa na sa loob ng mga tahanan, pamilya, opisina, pagawaan, sakahan at iba kung saan man tayo, ipahayag ang pagmamahalan sapagkat yun ang tunay na gawain. At sa huli, kailangan tayong magkaroon ng taimtim na panalangin at isang pananalig na masigla na kung saan ang pananalig natin, kapag sabihin natin sa isang bundok na siya lilipat, ito ay lilipat sapagkat napakalalim na ang ating pananalig sa Diyos. Ito yung panawagan ni Kristo sa atin ngayon. Kaya ba natin gawin yan? Kaya natin. Kaya natin na magmahal sa Diyos at magmahal sa isa, hindi ba? Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, mahalin natin ang Diyos, pumalakpakan natin ang ating pagmamahal sa Diyos, at dahil mahal tayo, kailangan tayong magbalik loob. At pagbalik loob, ma-involve tayo sa misyon. At ano pong misyon sa simbahan? Magtayo ng isang panibagong sambayanan na hindi sambayanan ng mga kurakot, mga nanglalamang, bagkos sambayanan ng mayroong habag, puso, awa,
at pagtanggap sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa kanyang pangako nang isugo niya sa atin ang kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Atin pong itutugon, Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang Santo Papa, mga obispo at ang kaparian, naway maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim, sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos naway patuloy na maramdaman sa buhay ng mga dukha at may sakit sa kabila ng mga paghihirap na kanilang dinaranas. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga tapat sa Panginoon na yumauna ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, ang pagdating ng anak ay nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kaming mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pangitan ng aming mga salita at gawa. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na inaring ibinigay para kami maging marapat sa iyong napaunlakan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinukong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga, ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan
sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magniningning ang karektan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu kang banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga regaling na utos sa turo ni Jesus na natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahihintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siyang galing na magpitawan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pag-asabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago muli sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Hangin, hatid ng Pasko, nananariwa sa aking gunita, ang mga nagdaan nating Pasko. Ang Noche Buena at simbang gabi, narito na ang Pasko at nangunguni ang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, nagliliyap sa paghahangad, makapaling kayo sa gabi ng Pasko, sa alaala magkasama tayo. Narito na ang Pasko at nangunguli ang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigip sa tuwa ng mag-anak
nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, higip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatlo ng hapon hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi sa Quirino Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapasalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamuhay araw-araw. Sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na ugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik-liklik at nag-uumapaw. Ang paghahari ng langit ay paghahari ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Sa loob ng mga tahanan, ang Diyos naway siyang pinakasin. Ngayon po ang puspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inegmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan at may utang na loob na tinatanaw. Basasan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. maging taglayin kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.